Ako si Manny Mendoza, mahigit 10 taon ng Pinoy seafarer na nakikipagsapalaran sa agos ng buhay. Yan ang dalawa kong kaibigan na matagal ko na ding nakasama sa hirap at saya dito sa barko. Si Bong at Wally. Heto naman si Kiko, pinsan ni Wally. Unang sakay pa lang niya dito sa barko. Uy, kumusta mga kapwa marino? Simula na naman ng mahabang paglalakbay ng malayo sa ating mga mahal sa buhay. Malungkot, mahirap. Pero gaya nyo, sila ang rason at inspirasyon sa likod ng aking pagiging marino. Nabigyan ko sila ng maayos na pamumuhay. Si Ivy, next year college na. Si Rocky naman, patapos na rin ang elementarya. Ang sarap isipin. Mga pangarap namin, unti-unti na nararating. Gaya mo, kabilang ako. Tayo sa may 400,000 na Pinoy seafarer na nagsusumikap at tsatsaga at nagpapawis. Tinitiis ang hirap at kalungkutan, mabigyan lang ng maayos na buhay ang ating pamilya. At hindi lang yan. Kasama ng ibang OFWs, laking pakinabang din ng bayan sa bilyong dolyares na nairirimit natin. O paano? Paalis na ang barko at marami pang gagawin. Kita-kits muli mga tol! Sir, okay na to, sir? Okay na? Salamat! Ay, salamat! Sa wakas, makakaabot na rin kami sa lupa. Matagal at nakakabagot ang biyahe sa barko. Pero marami naman pampalipas oras na pwedeng gawin. Pero kadalasan, hindi ito sapat para maibsan ang kalungkutang dala ng pagiging malayo sa ating pamilya. Kaya ang iba, naghahanap pa ng ibang aliw. Tol! Tol! Kanina ka pa namin nahanap eh. Bakit naman? Hindi ka ba sasama? Saan? Bibinyagan na namin to! Sige na! Sama ka na, tol! Pas na ako dyan mga tol. O sige! Ikaw bahala! Ops! Teka mga tol! May baong ba kayo dyan? Abay, mahirap na! Opo, tatay! Eto! Hindi ko na namin yan ah! Oh, pati kayo, nakitawa na rin ano? Siguro'y nagtataka kayo kung bakit hindi ako sumama. Minsan kasi, ang sarap na hinahanap, may dalang hirap. Lalo na kapag hindi nag-iingat. Bukod sa syphilis, gonorrhea, herpes at iba pa, ang HIV ay isa sa mga sakit na pwede nating makuha dahil sa unprotected sex. Lahat ng ito ay pwede namang iwasan. Pero bakit marami pa rin nagkakasakit sa atin? Lahat ng sakit na ito ay nakukuha sa pakikipag-sex na walang proteksyon at sa hindi wasto at palagi ang paggamit ng kondom. Parang ulam sa restaurant. Lahat pwedeng tikman basta kayang bayaran. Wala nang isip-isip at wala nang ingat-ingat. Lalo na pag nakainom. Gaya ng nangyari sa akin nung unang sakay ko. Nagkainuman, nagkayayaan, at yun, nauwi sa binyagan. Buti na lang at hindi ako tinamaan. Oh, totoo di ba? Swerte-swerte lang daw kung tamaan o hindi. Nagbayad at gumastos ka na, at kasakit ka pa. Anong dapat ipagmalaki dun? Kaya tol, huwag maniwala sa haka-haka. Alamin at gawin ang tama. Lalo na kung ang sakit ay walang hayagang sintomas, walang lunas, at walang gamot kagaya ng HIV. Gaya ng ibang STI or sexually transmitted infections, ang HIV ay kadalasang nakukuha sa pakikipag-sex sa taong may HIV. Hindi po totoo na pwede kang mahawa ng HIV sa pamamagitan ng pakikihalubilo,
pakikipagkamay, pakikipag-usap, sharing ng kubyertos, at pagsasama sa cabin sa taong may HIV. At lalo pang hindi totoo na pwede kang mahawahan ng sakit na ito dahil sa paggamit ng maruming toilet o kagat ng lamok. Di gaya ng ibang sakit na may sintomas, tanging sa pamamagitan lamang ng HIV testing malalaman kung ikaw nga ay may HIV. Ito ang dahilan ng mabilis na pagkalat at paglaganap ng HIV sa buong mundo. Sa ngayon, mahigit 450 na sa ating kasamahang marinong Pinoy ang kasalukuyang may HIV. Dahil sa kawalan ng sintomas, naipasa ng karamihan ang sakit na ito sa kanilang asawa o sa kanilang partners. Marami sa kanila ang pinagbawalang sumakay pa sa barko. Nagkasakit na, naipasa pa, at nawalan pa ng trabaho. Kaya nga ba ganyan na lang ang pag-iingat ko? Hindi na ako sumasama sa mga lakad tulad kanina. Tol! Oh, ang bilis niyo ah! Bininyagan na namin tong si Kiko! Oo nga. Pero, gaya ng sinong first timer, 1, 2, 3 lang, fire agad! Huwag kayo mag-alala, Father. Ginamit ko to at gumamit din ako nito! Yan ang mga tunay na lalaki. Matulis, pero maingat. Oh, kayo. Pagsakay nyo ng barko, dapat maging wise din kayo. Be smart, be safe. Pero bago tayo maghiwalay, may pabaon na kung simpleng paalala upang makaiwas sa HIV at iba pang STIs. Hit it, boys! Abacada 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 Kung ayaw niyong mahawa ng STI, 5 titik lamang sa inyo ay gagabay. Kung ayaw niyong mahawa ng STI, 5 titik lamang sa inyo ay gagabay. Ayoko muna. Umiwas sa sex habang nasa biyahe. Iwas sakit na, tipid pera pa. Basta ikaw lang, sweetheart. Laging sulatan at kausapin ang mahal natin sa buhay. Ipunin nyo na lang ang lakas ninyo at ilabas sa asawa o nobya pagbalik sa Pilipinas. Kaya mo ba? Kung hindi mo kaya, tawagin si Mariang Palad. At kung hindi mo talaga kaya, abay, mag-condom ka muna. Drugs at alcohol ay iwasan. Kapag lasing o high sa drugs, paggamit ng kondom ay madalas makalimutan. Edukasyon ang unang depensa laban sa HIV at ibang STI. Magtanong, magbasa at mag-aral tungkol sa STI at HIV upang maliwanagan at sakit ay maiwasan. Magpa-examine at magpa-test sa doktor para siguradong HIV-free at safe kayo. Abacada laban sa STI. Abacada ito inyong gabay. Abacada laban sa STI. Abacada ito inyong gabay. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng International Labour Organization kasama ang mga kaanib nitong organisasyon na naglalayong tumulong sa mga Pinoy seafarers na umiwas sa HIV at iba pang STI. Ipinaglalaban din ng International Labour Organization ang karapatang pantao ng mga marinong HIV positive upang mapangalagaan ang karapatan nilang makasakay at makabiyahe na walang diskriminasyon. Upang tulungan ang mga Pinoy seafarers, iniutos naman ng Maritime Labour Convention noong 2006 sa mga ship owner na mag-set up ng educational programs on HIV and AIDS education, prevention and protection for all Pinoy seafarers. Para sa International Labour Organization, ito po si Vic Romano na nagpapasalamat at umaasang nakatulong sa inyong napanood. Kaya sa inyo mga tol,
Good luck at ingat!